Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang babaeng nabigyan ng mataas na posisyon sa isang kumpanya at kung paano nakaapekto ang posisyong ito sa paghubog ng kanyang pagkatao. Siya ay si Miles. Noon akala ko ang isang leader ay ang taong nasa itaas, tinitingala at kinatatakutan. Akala ko rin, leadership is all about authority. Ngunit mali pala ang pagkakaunawa ko. At matagal bago ko ito naunawaan. Yan, naapoy ka na ng lagnat oh. Umuwi ka na. Hindi pwede eh. Kasi sabi ni ma'am, submit ko to bago ako umuwi ngayong araw. Kasi kailangan niya itong reports para sa meeting niya bukas with the big boss. Pero hindi mo yan matatapos kung ganyan ang kalagayan mo. Yan, umuwi ka na. Sir? Akong head ng department na ito at may karapatan akong mag-decision para sa team. So, sinasabi ko ngayon sa'yo, umuwi ka na. Ibilin mo kay Shara ang kailangan gawin. Siya na ang tatapos niyan. Kaya mo ba, Shara? Yes, sir. Good. O, sige na yan. Ako nang bahala kay Madam. Pero sir... Sige na yan. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang mga kailangan ko pang tapusin para magawa ko na maayos. Sige na. Ay, nako. Nasaan si Yen? Ma'am, absent eh. May sakit. Anong klaseng basura itong pinasa niya sa akin? Mabuti na lang nagawan ko ng paraan kanina sa meeting kahit wala akong concrete data. Actually, si Sarah ang gumawa niyan kasi nilalagnat siya kahapon eh. Kaya siguro may mga discrepancies. Sorry po. Sinong nagdesisyon na si Sharon gumawa at hindi si Yen? Ha, Ray? Ikaw? Inaapoy po ng lagnat si... Wala akong pakialam. Siya ang inutusan kong gumawa nito and she needs to deliver. Anong karapatan mo para baguhin ang order ko, ha? Hindi na ho kaya ng tao eh. Sinabi niya bang hindi niya na kaya? See? For sure, alam ni Yen na siya ang pinagagawa ko nito at kailangan niya sa aking isubmit ang reports no matter what happens. Wala akong pakialam kung paano niya gagawin ang utos ko. Whether magpagulong-gulong siya dyan, magtumbling siya, basta ang importante magawa niyang pinagagawa ko. Ma'am. Sa susunod na makialam ka sa mga decision ko, I will fire you. Narinig mo, ha? I will fire you! Good morning. Oh, magaling ka na? Medyo may sinat pa eh. Kaya lang kailangan ko na raw pumasok ang sabi ni ma'am. Ano? Hoy, maingay. Alam mo, naghihintay na lang talaga ako ng confirmation ng ina-applyan ko. Tapos aalis na ako dito. Ha? Hindi ko kaya magtrabaho para sa ganyang klase ng tao. Gabi Napaka-toxic. Akala niya ba dahil siya manager dito, ang feelings niya lang at kapakanan niya lang ang dapat natin i-consider? Paano naman tayo? Para na tayo mga alipin. Tapos kung tratuhin pa niya tayo, para tayo mga basura? Excuse me. Yes po. Andyan si Miles? Opo. Nasa office po. Okay. Can I go in? Wait lang po. Tatawagan lang po namin siya. No, hindi. Alam niya naman na pupunta ako. Sir, wait po. Tatawagan po muna namin siya kasi hindi po pwedeng basta-basta pumasok sa opisina niya eh. Salamat sa dinala mong lunch pack, kuya. Grabe, busog na busog ako. Kumusta ka naman dito, ha? Hindi ba stressful ang maging manager? Naku, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, madalas tumataas ang presyon ng dugo ko dahil sa incompetence ng mga empleyado. Ay, naku. Ako na nga ang sumasalo sa lahat kapag nagagalit ang higher-ups. Madalas pa nila hindi nagagawa ng maayos yung kanilang mga trabaho. Teka. Ano? Kumusta naman kayo ng mga empleyado mo? I mean, yung relationship mo sa kanila.
Professional naman kaming lahat. You mean, nag-uusap lang kayo tungkol sa trabaho, ganon? Yes. Wala nang iba? Oo. Bakit? Ano pa bang iba namin pag-uusapan? Ay, nako. Kaya pala narinig ko kanina na Na ano? binabadmouth ka nung isa mong empleyado. Ano? Sino? Sino yun nagsasapakin ko? Oh, relax, Miles. Sorry to tell you, pero mukhang may mali sa'yo. Ano? Sa akin? Alam mo, ang mga empleyado mo, mga tao sila. Huwag mo silang tratuhing mga makina na kapag pinindot mo, na parang makina nga, di ba? Pagka pinindot mo ang on, dapat umandar. Pag pinindot mo ang off, dapat huminto. O kaya naman, kapag nagka-problema, pwedeng sipain o hatawin na lang. Miles, may mga emosyon ng mga empleyado mo. Abay, mawawalan ka ng tao kapag nagpatuloy ka sa pagiging ganyan. Kuya. Ang isang leader, dapat hindi kinatatakutan, okay? Kundi inire-respeto. To earn respect, hindi mo kailangan takutin ang mga tao mo. Kusa ka nilang ire-respeto if you deserve their respect. Ma'am, saan po tayo pupunta? Kanina pa tayo ikot na ikot. Ay, Manong Ben, ayoko pang umuwi. Umikot pa tayo ng isang beses. Sige po. Manong Ben, Oh, kung halimbawang magiging anak mo ko, halimbawa sa loob ng isang buwan, papayag ka. Ayaw mo? Okay, ganito na lang, no? Kung anak mo ako, ano ang ma-advise mo sa akin? Natatakot ka bang makipag-usap sa akin, Manong? Baka kasi magalit kayo, ma'am. No, hindi ako magagalit. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mo sabihin. Hindi ako magagalit, promise. Talaga po? Oo. Sige. Okay, sige, pakikinig ako. Kung anak ko kayo, baka madalas ko kayong nababatukan. Ano? Unang-una, ayaw kong naririnig kayo kapag kinakausap niyo mga tao sa opisina na mga parang walang pinag-aralan. Kaya ang payo ko sa inyo, baguhin niyo ang pakikitungo niyo sa tao dahil kahit ano pa ang kanilang pagkukulang o pagkakamali, mga tao sila, may damdamin at higit sa lahat, nasasaktan din. Isipin niyo na lang, sakaling naririnig ka ng mga magulang nila habang kinagagalitan mo sila, ano kaya magiging reaksyon nila? Ay, baka batukan ka rin nila. Oh, yan. Dinalang kita ng mga prutas. Thank you, Kuya. Overworked yata ako. Ay, naku. Kailangan mo naman kasi ng pahinga, ha? Kuya Bill, masyado na ba talaga ako masama? Oh, bakit? 3 araw na akong absent. Pero wala man lang sa kanilang nangungumusta sa akin. Tapos kanina akala ko meron na kasi nag-send ng message yung isa kong staff na wrong send pala siya. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi doon sa message, sana daw hindi na ako gumaling para mapalitan ako. Kuya,
Bakit naging ganito ako? Ay, nako. Miles, sis. Alam mo ba yung tinatawag na law of reciprocity? Oh. Kung ano ang gusto mong makuha in return, ikaw muna magbigay. Anong gusto mo? Respeto? Abay, kailangan irespeto mo ang mga tao mo. Gusto mo makatanggap sa kanila ng pagmamahal? May kailangan mahalin mo muna sila. Gusto mo makatanggap ng pagmamalasakit? Abay, magmalasakit ka muna sa kanila. Ganun lang yun, sis. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ha? Ano ba ang ibinibigay mo sa kanila? Dahil kung ano ang ibinibigay mo, yun din ang matatanggap mo. Hey guys! Nandiyan na si ma'am. Magaling na yata. Ay, nako. Back to normal na naman tayo. Gawin niyo na lang kung anong mga trabaho niyo. Yes, sir. Paano ka? Hmm? Eh, narongsan ka sa kanya, di ba? Eh, di ko galitan niya. Anyway, magre-resign naman ako soon. Nandiyan na siya. Good morning! Di pala. Ay, good morning. Tapos naka-smile. Ay, ma'am, good morning po. Okay, pasok kayo sa office. Mag-meeting tayo. Manang Ben, pakidala na yung dala kong snacks. Yes, ma'am. Okay, sige na, pasok na kayo sa office. Ay, yes, ma'am. Ay, ano nangyari? Malay. May nalanghap ba siyang masamang hangin? Madam, konting revision na lang po ng ibang proposals at ready na. Okay, good. Teka, hindi ba birthday mo today? Ho? Opo. Oh, pwede ko mag-host ng team dinner. Or, uwi ka ng maaga para makapag-celebrate ka ng family mo. Pwede po bang umuwi ng maaga? Ay, oo. Sige po, uwi na po ako. Oh, heto. Ano po ito, ma'am? Hindi kasi ako nakabili ng regalo para sa'yo. Bumili ka na lang ng pagkain para sa pamilya mo. Huwag na po, ma'am. Ay, sige na. Oh. Ito naman si Ray. Isipin mo na lang na birthday treat ko yan sa'yo. Ako, salamat po. Maraming salamat. Happy birthday uli. Wow! Ang ganda ng kulay. Yen? Wow! Ganda ng shade ng lipstick mo, ah. Bigay ito ni ma'am. Talaga? Eh, kasi sabi niya, maganda raw yung performance ko. Kaya mayroon akong reward. Feeling nagbabago na siya, ha? Nagiging mabuting tao na siya. Last time, nakikipagkwentuhan siya sa amin ng team, eh. Oh? As if, mga magkakatropa kami, ganun. At madalas na rin siya nakangiti. Totoo? So, paano? Magre-resign ka pa ba? Well, feeling ko, hindi na. Gusto kong patuloy na magtrabaho dito. Bakit mandilim? Nasaan na ba yung cellphone ko? Happy birthday! Oh my gosh! Anong ginagawa niyo dito sa bahay? Happy birthday, ma'am. Thank you. Sensya na, simpleng birthday surprise lang pong kinaya namin. Kaya pala, nauna kayong lahat na umuwi sa akin, ha? Para po sa inyo ito, ma'am. Happy birthday po! Wow! Akala ko uuwi ako sa bahay nang walang katao-tao at magse-celebrate akong mag-isa ng birthday ko. Maraming salamat sa inyo. Napaka-thoughtful nyo. Konti lang ito, ma'am. Kung ikukumpara sa mga kabutihang ginagawa ninyo para sa amin. Oh, salamat! Napakasaya ko na kayo ang mga katrabaho ko. Kami rin po, ma'am. Napaksaya namin kayo ang boss Oh, namin. thank you so much. Oh, ano pang hinihintay natin? Kainan na!
Noon ko napagtanto na ang pagiging leader ay hindi isang posisyon, kundi isang oportunidad na magsilbi, at ang isang mabuting leader ay yung taong may pagmamahal sa kanyang mga katrabaho. Ngayon, mas magaan ang magtrabaho dahil may maayos na kaming relasyon ng mga empleyado ko. Nawa ay may matutunan po kayo sa aking kwento. Ako po si Miles at ito ang aking buhay. Hindi man tayo ipinanganak ng mga leader, ngunit maaari nating matutuhan kung paano maging isang mabuting pinuno. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang asawang nagtiis para lamang mabago ang kanyang bisis. Siya ay si Seb. Napakaganda ng asawa ko. Ganun ko siya ilarawan. Kaya naman kahit 6 na buwan pa lang kaming magkasintahan, pinakasalan ko na agad siya. Subalit totoo ngang walang perpektong tao. Lahat ay may kailangan. Seb, kanina ka pa dyan sa salamin. Aba, talo mo pa si Paris kung mag-ayos ah. Ma, dapat kasi gwapo ko para mapantayan ko naman ang kagandahan ng asawa ko. Di po ba? Kahit naman 3 oras kang manalamin, wala nang magbabago sa itsura mo. Gwapo ka na. Kaya naman loves na loves ko kayo, May. Nagsasabi kayo lagi lang totoo. Ay, syempre naman. Masama ang magsinungaling. Salamat, Ma. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka kung mahuli ka na sa date nyo ni Paris. Opo, Ma. Ay, nako. Tuwing birthday ni Paris, talagang ginagawa mong napaka-espesyal. Siyempre naman, Ma. Ganon ko kamahal ang anak ninyo. Thank you, honey. Na-surprise talaga ako. Kasi sabi mo sa akin, out of town ka. Pwede ba yun? Maraming salamat. Meron pa akong surprise. Eto, Oh, ano ito? tingnan mo. Ano kaya ito? Oh! Wow! Plane ticket papuntang Australia? Yes. Pupunta tayo doon? Oo. Oh, yes! Thank you, honey. I love you. Kuya! Bakit ka? Ay, kuya, na-miss kita. Bakit di ka nagsabing uuwi ka? Kaya nga surprise, di ba? May pasalubong ba ako? Baka si Ate Paris na meron, no? Buksan mo ang bag ko. Yay! Kuya? Oh, kumusta ka? Ay, kuya. Beautiful as always. Asan ang asawa mo? Ay, nasa trabaho. O, bakit umuwi ka? Pinilit ko sanang humabol sa birthday mo eh. Pwede pa naman. Kahapon lang naman ako nag-birthday. Kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin? Soon!
O kuya, mabuti pa magbihis ka na. Magluluto ako ng favorite mo. Ay, nako, hindi na naman masarap. Kara? Nakuha ko na yung pasalubong mo, kuya. Thanks much. O, doon muna ako sa room ko. Hanggang ngayon, frenemies pa rin kayo ni Kara. Enemies. Hindi kami frenemies. Kapag frenemy, magkaibigan na madalas nag-aaway. Kami ni Kara, never kaming naging friends. Mula na hanggang ngayon, hindi kami nagkakasundo. Umuwi pala si Kuya Jake. Oo. Na-surprise nga ako eh. Oh? And look ko, Oh. may regalo siya sa akin na kwintas. Wow! Ganda! Susuotin ko to bukas. May lakad kami ng mga friends ko. Papunta rin palang Australia ang dalawa kong katrabaho. Kaso bukas na ang flight nila. Dapat pala mas inagahan kong pag-book ng ticket. Okay lang yun, Han. Mabuti nga at hindi pa tayo nakakaalis. Di sana kami magpapang-abot ni Kuya, oh. At hanggang kailan ba siya rito? Not sure. Baka medyo matagal. Sabi ko nga, sumama siya sa Australia eh. Ano? Oh, bakit naman ganyan reaction mo? Siyempre naman, honeymoon natin ito eh. Gusto ko intimate. Honeymoon? Seb, 3 taon na tayong kasal. Kahit na. Ayaw mo ba na may kasama tayong photographer? Oh. Ayoko. Gusto ko tayong dalawa lang. Ang dilim naman ng bahay. Wala ba si Mama? Ah, oo nga pala. Sabi niya, bibisitahin niya si Tita Marie. Didiretso na nga sa kwarto. Hindi na ako sa switch ng ilaw. Jake! Boses ni Ate Paris. Paris. Boses ni Kuya Jake. At Ate Paris, ang naririnig ko. At ang ginagawa nila. Teka, lalapit ako sa pinto. Titingnan ko kung bukas. Hindi nakalak ang doorknob. Itulak ng dahan-dahan ang pinto. Si Ate Paris? At si Kuya Jake? Oh my God, what are they doing? Oh my gosh! Kuya Zeb? Halika. Mula ng mga bata kami, kinaiingitan ko si Ate Paris. Dahil paborito siya ni Daddy. Tapos paborito pa siya ni Kuya Jake. Pakiramdam ko, si Mama lang ang nagmamahal sa akin. Nang mamatay si Daddy, mas naging close si Ate Paris at si Kuya Jake. Pero yung nakita ko kanina, Kuya Seb, anong ibig sabihin nun? At saka, alam mo na ba yun? That was incest. Akala ko, nang naging mag-asawa kami ng kapatid mo, titigil na silang dalawa. So, alam mo na talaga ito? Nahuli ko na sila dati. Nung girlfriend ko pa lang si Paris. Pero wala akong lakas ng loob na kumprontahin sila. Kaya nag-decide akong pakasalan agad siya. Nadestino rin sa malayo ang kuya niyo, kaya nakampante na ako. Pero ngayon ko nakumpirmang ginagawa pa rin nila yun. What's wrong with them? I'm sorry, Gana. Nakita mo pa talaga ito. Kuya, anong gagawin mo ngayon? Hiwalayan mo na si ate. She is sick. Yes. She is sick. Kaya lalong hindi ko siya maaaring iwalayan. Kuya?
Kakausapin ko yung kaibigan kong doktor na maaaring makatulong sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Paris na alam ko lang ang ginagawa niya. Seb, kausapin mo siya ng maayos. Sigurado ka bang hindi mo hihiwalayan si Paris? Bro, mahirap ang ganyang sitwasyon. Seb, Parang inuulak kong lalaman yun. Aminin ko para akong naldiri sa kanya, pero hindi ko siya pwedeng iwan. Alam ko hindi niya rin gusto mangyari ito sa kanya. Kaya gusto ko siyang gumaling. Gusto kong makaalis siya sa sitwasyon niyang gano'n. hindi pa naman huling lahat. Kung decided ka na tulungan siya, sige, susuportahan kita. Paris? Wala siya. Oh, Sam, wala kang trabaho? Talagang nag-absent ako para makausap ka. For what? Kuya, tama na. Ano? Kapatid mo si Paris. Hindi mo dapat na ginagawa sa kanya yun. Hindi kita maunawa. Tama na ang pambababoy mo sa asawa ko. Bitiwan mo. Ayoko makarating ito kay mama dahil ayoko masaktan siya. Kaya habang nakapagpipigil pa ako, tumigil ka na. Kapatid mo si Paris. Bakit ginagawa mo yun sa kanya? Ha? Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid. Ano ka mo? Hindi ko kapatid si Paris. Adopted siya ni Mama at Papa. Anak siya ng family friend namin. Ako, si Mama at si Papa lang ang nakakaalam nun. Kaya pinaglalasaan mo siya dahil hindi mo siya kadugo. Oh, Kahit hindi kayo magkadugo, magkapatid pa rin kayo sa mata ng tao. kung hindi ka sana pumasok sa eksena, wala sanang problema. Hindi ikaw ang gusto ni Paris, kundi ako. Makinig ka. Hindi ako papayag na tuluyang masira si Paris dahil sa'yo. Kaya mula ngayon, hindi ko nakahayang idantay mo sa balat niya kahit siyang dulo ng mga daliri mo. Sorry. I'm sorry, Seb. Paris, Nung simula pa lang alam kong mali. Pero, sinusubukan ko namang umuiwas kaya lang. Patawarin mo ako, Seb. Napakarumi kong babae. Iwalayan mo na lang ako. hindi ko gagawin yan. Tutulungan kita, Paris. Tutulungan kita malagpasan ang pinagdaraanan mo ito. No, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi totoo yan. Iwan mo na lang ako. Mas matatanggap ko pa yun. Kaysa patuloy tayong magsama. Habang buhay akong lalamunin ng ganyan. Hindi kita iiwas. Hindi. Ngayon mo ko higit na kailangan. Isa pa hindi pa uli ang lahat, Paris. May solusyon dito. Malalagpasan mo rin ito. I'm sorry. Patawarin mo ako. Nako, mamimiss ko ang pinakagwapo kong son-in-law. Bibisita na lang po kami ng madalas dito, ma. Bakit kasi kailangan niyo pang lumipat ng bahay? Tayo-tayo lang naman dito.
Gusto ko rin naman pong matutong maging independent. Siya. Baka kapag bumukod na kayo, magkaroon na ako ng apo. Sana nga, Ma. Ay, Paris, anak. Ma, Oh, ikaw umiiyak. Para namang sa ibang bansa kayo lilipat. Sa karating probinsya lang naman. ma, huwag mong pamabayaan ang sarili mo, ha? Ako nang bahala kay mama, ate. Basta, mag-iingat ka lagi, ha? Salamat, Kara. Nako, kung hindi pa aalis ang ate mo, hindi ka pa magiging mabait sa kanya. Ma, alis na kami. Ay, siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, Ma. Salamat. Pangako, hindi ko po pababayaan si Paris. Aalagaan ko siya. Humingi kami ng professional help para makatiyak na makaka-move on ng maayos si Paris sa kanyang mga pinagdaanan. Bilang asawa, hindi ko siya iniwan. Siniguro kong mararamdaman niyang naunawaan ko siya. Hindi ko siya hinuhusgan. At higit sa lahat, nasa tabi niya ako palagi para damayan siya. Masakit para sa akin na kailangan pagdaanan ng aming pamilya ang ganitong kakaibang problema. Pero nang makita kong napagtagumpayan niya ang pagsubok na yun, nasabi ko sa sarili kong I made the right decision. Ako po si Seb. At ito ang aking buhay. Mapalad ang isang taong nakatatagpo ng isang individual na kayang manatili kahit sa pinakamahirap na pagkakataon ng kanyang buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at sa papel na Seb, June Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salunga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Andrew. 5 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya naman nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa aking anak ang pagmamahal ng isang magulang na buong buhay kong inasam na maranasan. Ngunit nang makilala ko si Lolo Atoy, nalaman kong hindi pala talaga madaling maging isang magulang. Sigurado ba kayong ayaw niyong bilhin yung lupang inaalok sa inyo, Andrew? Pag nagkataon kasi, Chang, dito na kami maninirahan ni Fe. Paano yung mga trabaho namin? Pwede nyo naman gawing bahay bakasyonan yun. Kailangan mo sa bahay, Chang. May nag-aalaga. Kasi kung wala, masisira agad yun. Sabagay. Ang bahay kasi parang tao yan. Kailangan may mag-aalaga dahil pag wala, para bang nagtatampo. Ayos na ang ganito, Chang. Kapag napapayagan kami pareho ni Fe na mag-leave, nakakapagbakasyon kami rito sa inyo. Ay, siya, sige. Bukas naman lagi ang aming pinto sa inyo. Mama! Oh, Bea, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Tingnan niyo po, oh. Ginawa na
ako ni Lolo Atoy ng LEC na gawa sa papel. Tapos, kapag hinipan ko, iikot siya. Tingnan niyo, oh, ha? Hihipan ko. Ay, nako, nawiwili ka na dyan kay Lolo Atoy mo, ha? Oo nga, Bea. Mula nang dumating tayo rito nung linggo, araw-araw kang naroon sa bahay ni mga Atoy. Baka ang likot-likot mo doon, ha? Hindi po. Abay, marami ang nawiwili dyan kay Atoy ng mga bata. Mabait naman kasi ang matandang yan. Mag-isa lang ba siya sa buhay, Chang? Ay, hindi. 5 anak niyan eh. Lahat na po may pamilya? 3 yung may pamilya. Nandito lang naman sa Pilipinas. Kaya lang malayo rito. Bihirang dumalaw. Yung 2 wala pang asawa nasa abroad. Sa Canada naman yata yung isa. Tapos yung isa naman nasa New Zealand daw. Ay, parang na silang residente ron. Biyudo na raw ho ba siya? Oo, matagal na. Ay, kaya pala mag-isa lang siya, no? Maraming pera yan. Pero napakasimple kasing tao. Kaya ang bahay, maliit pa rito sa bahay namin. Abay kapag Pasko o Bagong Taon, namimili yan ng mga regalo para sa mga bata rito. Bakit hindi siya binibisita ng mga anak niya? Oo nga. O kaya naman, bakit hindi na lang siya tumira sa bahay ng isa dun sa mga anak niya? Lolo Atoy, pwede niyo po ba akong turuan yung ginagawa niyo? Gusto mo bang matuto? Opo. Gusto ko rin pong gawan si Mama at si Papa nung ganun o, yung ginawa niyo, yung nakasabit sa dingding. Yung bonnet. Opo. Napakabait mo namang bata. Sige. Tuturuan kita. Pero tatapusin ko lang itong ginagawa ko, ha? Opo. Ano nga po pala yan? Ay, guwantes. Guantes? Ano pong gagawin niyo dyan? May anak kasi kung nasa malamig na lugar. Kapag nagyayelo ron, pwede niya itong isuot sa kamay para hindi siya lamigin. Saan po yun, Lolo? Gusto ko rin pong makapunta doon sa malamig na lugar. Bea? Ay, Papa? Magandang araw ho, Lolo Atoy. Magandang araw din sa'yo. Susunduin ko lang po itong makulit kong anak. Dahil magagabi na, narito pa rin. Willing-willing siyang manood itong pagaganchilyo ko. Ang galing niya naman ho. Oh, Di ba, Papa? Ang galing nga ni Lolo. Kaya sabi ko, turuan niya rin akong gumawa niyan eh. yung asawa ko ang magaling magganchilyo. Kaya lang, nung namatay siya, nang hinayang akong itapon yung mga gamit niya. Kaya pinag-aralan ko. Total, madalas ko naman siyang panoorin gumagawa nito. Natuto naman ako. Ilang taon na ho ba kayo? Mukhang napakalinaw pa ho ng mga mata niyo. Nako, may magsisitenta na ako sa susunod na linggo. Kaya nga nagaganchilyo ko kasi baka umuwi yung mga anak ko. May maibigay man lang ako sa kanila. Napakamaalalahanin niyo naman, Lolo. Paano ho? Susunduin ko na itong si Bea. Bye-bye, Lolo. Sige po, bye-bye. Maiwan na ho namin kayo, Lolo Atoy. Malamig na itong sabaw. Ang mabuti pa initing ko. May humintong sasakyan. Narito na yata ang mga bata. Pa? Adelberto! Halika! Pasok kayo! Sino kayo? Ako lang ito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala pinabibigay ni Maria at ni Rosalinda. Regalo daw sa inyo. Ano ito? Nasa sobre. Sulat bare. Pero ako, bumili na lang daw kayo ng gusto ninyo. Nako. Bakit? Hindi ba sila makakauwi? Ano ba namang tanong yan, pa? Alam niyo namang parehong may trabaho ang mga yun. Ganun ba?
Ang mabuti pa kumain ka muna. Iniinit ko yung sabaw, Naku, ha? wag na po pa. Alis na ako. Kaagad. Oo, sumama lang ako sa truck namin kasi may delivery kami sa kabilang probinsya. Kaya dumaan ako rito. Happy birthday pa. Sige ho. Salamat. Mag-iingat ka. Oh. Hindi na naman pala sila makakauwi. Hindi bale. Baka sa Pasko, makauwi sila. Lolo Atoy! Oh, sino ito? Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Atoy, happy birthday po. Naku, nag-aabala pa kayo. Pasok kayo, pasok. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po makakalimutan ng birthday ninyo, Lolo. Salamat sa inyo. Nasurpresa naman ako. Sige po, i-blow niyo na po yung candle ng cake ninyo, Lolo. Ha? Tapos, sabay-sabay na po tayong kakain. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Mula nung huli kong ipagdiwang ang birthday ko, narito pa yung asawa ko. Talaga ho? No. Kasi hindi natapos ang araw na wala akong kasama. Isa pa, bumisita kahit saglit yung panganay ko. Naalala pa naman nila ang kaarawan ko kahit papano. Binisita ho pala kayo. Oo, kanina lang, bago kayo dumating. Alam mo ba ang pangalan ng anak kong yun? Edilberto. Oo. Ang ibig sabihin, marangal at matalino. Napakaganda ho pala ng pangalan ng anak ninyo. Ako, hindi ko alam kung anong kahulugan ng pangalan ko. Kasi hindi ko na inabot ang mga magulang ko. Hindi ko na naitanong sa kanila kung bakit Andrew ang pangalan ko. 5 taong gulang pa lang ako nung mamatay sila. Ganun ba? Pero natitiyak ko, hindi ka basta na lamang binigyan ng pangalan ng mga magulang mo. Alam mo ba, ang mga magulang, binibigyan nila ng atensyon ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga anak. Mula sa unang pagngiti, paghikab, at pagbigkas ng salita ng kanilang anak, hanggang sa kasalukuyang mga kaganapan sa buhay nila. Tama ho kayo. Ako nga, ganyan din kay Bear. Yung panganay ko, matalino yun, pero tahimik lang. Yung pangalawa, si Maria, matapang na babae. May malaki siyang nunal sa sentido. Si Rosalinda naman, maghilo yun at mahaba ang buhok. Hindi niya pinagugupitan ng maikli ang buhok niya. Si Liberato Jr., isinunod ko siya sa pangalan ko. Matalino at maraming pangarap sa buhay. Kaya nga nakarating ng Canada Kakahabol niya sa pangarap niya. Napakatalas pa ho talaga ng memorya nyo, Lolo Atoy. Pinahahangahan niyo ko. Yung bunso ko, si Leonora, sakitin yun nung bata pa siya. Pero masigla na siya ngayon. Seryoso sa trabaho. May pula siyang birthmark sa... Saan nga ba yun? Sa kaliwang kamay yata yun. Pasensya ka na. 10 taon ko na kasing hindi nakikita ang bunso kong yun. Tuwing birthday ko at tuwing Pasko, hinihintay ko sila. Kaya lang madalas, kung hindi ako tinatawagan, may isa sa kanilang sumasaglit dito para batiin ako. Masaya na ako noon. Ibig sabihin, naalala pa naman nila ako. Pero, prioridad kasi nila ang kanilang mga pamilya.
Ganun naman talaga eh. Malungkot din minsan pero bilang isang magulang, kailangan mong tanggapin na darating at darating ang panahon na makikita mong umalis na sa iyong tahanan ang iyong mga anak. Kung may bumalik man sa kanila, mabuti. Kung wala, ibig sabihin, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Uy, kanina ka pa walang imik. Andrew, bakit? Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Lolo Atoy kanina. Parang kinurot ang puso ko. 5 ang anak niya. Pero sa tuwing kaarawan niya, o kaya Pasko, isa lang ang bumibisita sa kanya. Parang representative ng magkakapatid. Tayo, iisa lang ang anak natin. Si Bea lang. Pag tumanda ba si Bea, maaalala niya pa na bisitahin tayo sa kaarawan natin? Maiisip kaya niya na hinihintay natin siya? Uy, napakabata pa para isipin yan, Andrew. 12 years old pa lang si Bea. Nakalulungkot lang. Ironic talaga ang buhay, no? Ako, walang kinagis ng mga magulang at palaging nangungulila sa kanila. Ang mga anak ni Lolo Atoy, may magulang pa pero parang hindi nila pinahalaga ng panahon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Ganun pa man, tanggap niya. Tanggap niyang hindi man lahat. Pero may mga magulang na gaya niya na hindi na mapaglalaanan ng oras ng kanyang mga anak. At sa tingin ko, ganun ang pagiging magulang. Kailangan mong matutuhang mahalin ng lubos ang iyong mga anak. Para kung dumating man ang panahong gaya nito, wala na siyang panghihinayangan pa. Nakalulungkot mang isipin, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Atoy na sa mundong walang kasiguruhan, kailangan nating tanggapin na bawat panahong dumarating at lumilipas ay may kasamang pagbabago, lalo na sa buhay ng isang magulang. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang panahong kasama ko ang aming anak na si Bea, dahil alam kong hindi habang panahon ay kasama namin siya. Ako po si Andrew at itong aking buhay. Sa mga anak, nawa ay huwag ninyong sayangin na nakakasama pa ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi sila naririto sa mundo habang buhay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Andrew. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Broyales. Ito ang aking buhay.
kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Richard. Pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami ni Rosalie. Naging maligaya naman ang aming pagsasama, lalo na nang magdalang tao siya. Ngunit ikinamatay niya ang pagsisilang sa aming anak na si Jenny. Mula noon, ibinuhos ko na lamang kay Jenny ang aking pagmamahal at panahon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Daddy, breakfast is ready. Oh, really, baby? Yes po. Tinulungan ko po si Manang na maghanda. Kaya pala maaga kang nagising ngayon kahit wala kang pasok. Sabi po kasi ng teacher namin, ang mga mami raw ang nag-aasikaso sa mga daddy. Eh wala na naman po ko mami. Kaya ako na lang pong mag-aasikaso sa inyo. Oh, ang sweet naman ang anak ko. Pero, Daddy, sana po magkaroon din ako ng mami. Gaya ng mga friends ko. Makaingit kaya sila. Eh, kaya naman kitang asikasuhin, anak Hindi ka ba happy na tayong dalawa lang ang magkasama? Happy po. Pero, may gusto kasi akong itanong sa magiging mami ko. Wala ka pang ang mami, may gusto ka na agad itanong. Sa akin mo na lang sabihin ang tanong mo. Di ako masasagot ko yun. Talaga po? Oo, wala kang bilib sa daddy mo Come on, tell me, what is it? What will I do pag dumating na po yung first monthly period ko? Kwan, anak, madali lang yan ganito ganito ang gawin mo. Tawagan mo ang Lola Norma mo. Tapos, sa kanya mo itanong yan. Ay, sa province pa. Kala ko po ba masasagot niyo na yung tanong ko? Kasi anak, Kay Tita Becca na nga lang ako magtatanong. Hindi talaga masasagot Kuya Richard ang tanong mong yun, Jenny. Bakit po, Tito Charlie? Kasi lalaki siya. Sabi niya masasagot niya Masasagot din ng daddy mo yon, Jenny. Nabigla lang siya sa tanong mo. Kaya nga po, gusto ko nang magkaroon ng mami para may magtuturo sa akin ang dapat kong gawin pag dumating na yung first monthly period ko. Si Kuya Richard naman kasi, hindi pa ligawan ng ate ko. Charlie, ano ka ba? Ano? Sana kayo na lang ang ligawan ni Daddy, Tita Rebecca. Ay, Jenny, wag mong pansinin ng Tito Charlie mo. Nagbibiro lang yan. Aba, hindi ako nagbibiro Pwede naman talagang mangyari yun Dahil dalaga ka pa rin ate. At si Kuya Richard naman, matagal ng biyudo. Thanks sa dinner Busog na busog ako, Carol. Good. Hindi na sayang yung paghahanda ko ng dinner. Masarap ka palang magluto. Mas masarap ako kesa sa pagkain kinain mo, Richard. Palabiro ka talaga, No, I'm not kidding. Want to try? Carol. Pagbihis ka na, Rebecca. Bakit nga? Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Doon ka na magkapunan. Dalhan mo na lang ng pagkain si Charlie para may kainin siya pagdating niya. Bakit? Ano meron? Ipakikilala ko sa'yo si Carol. Girlfriend ko. Girlfriend? Hindi mo na nabanggit sa akin na may girlfriend ka na.
Ang totoo, masyadong naging mabilis ang lahat eh. May nangyari sa amin. Doon nag-start ang relasyon namin. Dahil matagal na rin naman akong walang kasama sa buhay. At para may mag-asikaso na rin sa amin ni Jenny, pumayag ako. Nangyayain niya ako mag-live-in na kami. Ganun ba? Anong sabi ni Jenny? Actually, nagulat siya. Pero hindi naman siya tumutol. Very understanding ang anak ko, kahit bata pa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Oh, halika na. Para makilala na ni Carol, ang best friend ko. Alam mo, naikwento na kita sa kanya eh. Bakit ka umiiyak, ate? Charlie, Alam ko na. Dahil kay Kuya Richard. Dahil may ka-live-in na siya. akala ko hindi na ako masasaktan eh. Tanggap ko lang. Kaibigan lang talaga ako para sa kanya. Pero hindi pala ganun. Kakalungkot naman. Nakakamiss si Tita Rebecca. Bakit kasi? Nagpunta pa siya sa probinsya eh. Wala tuloy akong mapuntahan pag ganitong nalulungkot ako. Sawa na rin ako manood ng TV. Si Tita Carol naman, puro cellphone lang niyang inaasikaso. Pag nandito lang naman si Daddy, siya nakikipagkwentuhan sa akin eh. Magpapasa na nga lang ako ng magazine. Ay, naiwan ni Tita ang cellphone. Dati, kahit naliligo siya, dala niya ito eh. Ang ganda talaga ng cellphone na binili sa kanya ni Daddy. Sana, ibili rin ako ni Daddy ng ganito. Ay, may nag-text sa kanya. Baka si Daddy ito ah. Pero matatagalan pa siya sa banyo. Dahil kani-kanina lang siya nag-start maligo. Ah, alam ko na. Babasahin ko na lang ito. Hindi naman siguro siya magagalit. Lalo na kung si Daddy naman ito. Sino to? Hindi naman si Daddy. Bakit tinatawag siyang honey? Tsaka, ano to? Bakit silang magkikita? Tapos, nag-I love you pa sa kanya? Walang nga ka. Niloloko mo lang pala ako. Richard, magpapaliwanag ako. Girlfriend ka pala ni Edward. At kasabot mo siya sa panloloko sa akin. Richard, Pera ko lang pala ang gusto mong makuha. noon yun. Inaamin ko, pero ngayon, mahal na kita. Kung totoo yan, sana nakipag-break ka na sa kanya. Pero nakikipagkita ka pa rin. Richard. Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carol. Buti na lang pala binasa ni Jenny yung cellphone mo. Nalaman namin ang masama mong balak. Lumangis ka rito. Ngayon din, layas! Bakit po malungkot kayo, Daddy? Dahil po ba sa pagkawala ni Tita Carol? Sa maniwala ka o hindi, baby. Hindi ko na iniisip ang babaeng yun. Buti po naman. Tama na ang panahon kong sinayang sa kanya. Pero, bakit nga po kayo malungkot? Naaalala ko ang Tita Rebecca mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Noong araw, pag may problema ako, o kaya pag malungkot ako, nariyan siya. Para pakinggan ako at palakasin ang loob ko. Pero ngayon, wala siya.
Sabi po ni Tito Charlie, baka doon na raw po tumira sa probinsya si Tita. Ano? Baka doon na po siya makapag-asawa, Daddy. Ha? Hindi pwede yun. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Magbihis ka, Jenny. Po? Bakit po? Pupuntahan natin ang tita Rebecca mo sa probinsya. Tita Rebecca! Jenny! Oh, Jenny! Miss na miss ko po kayo. Ako man, Jenny. Miss din kita. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Richard? Oh, pasensya na. Hindi kita agad napansin. Okay lang. Ang mahalaga, nakita na kita. Tita, pwede po ba ako maglaro sa bakura nyo? Para po makapag-usap po kayo ni Daddy. Oo, sige, Iya, sige. Thank you po. Buti naman sinamahan mo dito si Jenny. Dahil gaya niya, miss na rin kita. Ha? Yun ang totoo. Richard, baka magalit si Carol pag nalaman ito. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mabuti nga nangyari yun eh. Dahil doon ko natuklasan na hindi ko siya talagang mahal. Na iba pala ang talagang mahal ko. At ibig pakasalan. Richard, At yun, ay walang iba kundi ikaw. huwag mo sana akong biruin ng ganyan, please. Ayoko maging palakibutas. Hindi kita pipiliting maniwala agad sa damdamin ko sa iyo. Ang pakiusap ko lang, bigyan mo ko ng chance na patunayan sa iyo ang pagmamahal ko. Lumipas pa ang ilang buwan bago tinanggap ni Rebecca ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at may anak na rin. Tunay ngang walang buting ibinubunga ang padalos-dalos na pagpapasya. Salamat na lamang, nakalaya ako sa aking pagkakamali. Ako si Richard, dating byudo. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Richard. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Christy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan, ang isang pagkakamali ay may nakatutuwang bunga na itutuwid nito ang isa pang pagkakamali. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Dati na akong tumutulong sa aming mga magulang, ngunit inako ko ang lahat ng responsibilidad mula nang pumanaw si Itay. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Nay, ito po ang panggastos dito sa bahay para po sa 2 weeks.
salamat anak. Binawas ko na po dyan yung para sa bahay, ilaw, tubig at pamasahe ko po sa trabaho. Mabuti nga binayaran mo ng bahay, ilaw at tubig. Para bawas na ang intindihin ko. Eh kasi naman po, Nay, lagi niyo nagagastos yung pambayad natin sa tubig at ilaw eh. Pasensya na anak ha. Eh ang sarap kasi magbingo, nawiwili ako. Kaya yun, nagagasta ko yung pera. Kaya nga mabuti yung ginawa mo. Ikaw na yung nagbayad. Ay, gusto mo na bang maghapunan? Mamaya na lang po. Sakit ang ulo ko eh. Ha? Gusto ko po muna magpahinga. Ba, napapadalas ng pagsakit ng ulo mo ah. Sobrang pagod lang po siguro ito. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo para bumuti ang pakiramdam mo. Ha? O siya, sige, maiwan na kita. Babayaran ko muna yung hiniram kong pera kay Maring Laura. Ano po? May utang ko kayo kay Aling Laura? Natalo kasi ako sa bingo nitong huli kong laro. Pero maliit lang naman yun. Ate, may pera ka pa ba? Oh, bakit Ralph? May sapatos akong gustong bilhin eh. Naku, baka naman mahal yun, Kuya Ralph. Hindi no, sale nga yun kaya gusto kong bilhin eh. Saka bakit ka ba nakikialam? Naawa lang ako kay Ate Christy. Ang dami niya ng pinagkakagastahan. Igagamitin ko naman sa pagpasok kong sapatos eh. Tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Ito kasing sila ni ate. Ano? Eh, Ralph, marami ka naman sapatos na maaari mo pang magamit ah. Yung pinakahuling binili mo. Iba last 2 months lang yon. Pero mas maganda itong kursunada kong sapatos ngayon ate. Mas matibay, kaya bigyan mo na akong pera. Eh, sabi ko na ikaw ang nakita kong naglalakad na po. Kayo po pala, Lolo Asyong. Galing ka ba sa trabaho niyan? Opo, night shift po ako eh. Bakit ka naglalakad? Eh, malayo pa ito sa inyo ah. Sayang din po kasi babayad ko sa tricycle eh. Naku. Alam niyo na, kailangan magtipid dahil marami pong pangailangan. Kawawa ka naman na po. Ay, kung hindi pumanaw ang tatay nyo, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Oh, ay bakit tumigil ka sa paglakad? Sumasakit po ang ulo ko. Lolo Asyong, Aba, nahihilo po ako. ay, teka. Hindi pumasok sa office si ate? Oo, Kuya Ralph. Masakit daw ang ulo. Naaawa nga ako. Paano kaya ito? Meron pa naman akong gustong biling t-shirt. Ikaw naman? Bili ka ng bili ng damit at sapatos? Hindi naman importante yun eh. Huwag ka niyang bumili. May sakit na nga si ate. Ikaw alam mo, epal ka. Masyado kang sip-sip. O bakit sinasabi ko lang naman totoo ah? Kawawa naman talaga si Ate Christy. Trabaho siya ng trabaho. Si Inay naman puro bingo. Ikaw naman puro layaw. Pag hindi ka pa tumigil ng kadadaldal, Ano? susuntokin na kita. Sige! Pwede ba? Pwede ba tumigil na kayo? Masyado. Masakit ang ulo ko. Hayaan niyo naman ako matahimik. Yan. Galit tuloy si ate. Mabuti dumating ka na, Emma. Tay, kayo pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ho. Nawili ako sa paglilibang. Paglilibang o pagbibingo? Tay, bakit parang nagagalit kayo? Eh, hindi tama ang ginagawa mo. Dahil sa sugal na yan, napapabayaan mo lang bahay at mga anak mo. Malalaki na po sila. Hindi na alagain. At kahit itong bahay, kaya na nilang intindihin. Isa pa, nag-aalis lang naman ako ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mario. Emma, mahigit 1 taon nang patay si Mario. At mula noon, nalulung ka na sa bingo. Hindi na paglilibang yan. Bisyo na yan. Hindi ka ba naaawa sa panganay mong anak? Abay, ipinapasan mo na sa kanya lahat ng responsibilidad sa inyong pamilya. Matauhan ka naman. Malakas ka pa.
matutulungan mo pa si Christy para sa kabuhayan ninyo. Sabi niyo, Doc Joseph, lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri niyo sa akin. Yes, Christy. Anong resulta, Doc? Anong sakit ko? I'm sorry, but you have brain cancer. Yan ang dahilan ng matinding pananakit ng iyong ulo. Sabihin niyo sa akin, tatagal pa ba ang buhay ko? Oo naman. Pero kailangan mong maoperahan. At kailangan maghanda ka ng malaking halaga para doon. Ate Christy, bakit umiiyak ka? Lani, Masakit na naman ba ulo mo? Lani. Bakit, ate? Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ako, Lani. Yun ang sabi ng doktor na sumuli sa akin. Oh, nagpa-check up ka na pala. O ano raw sakit mo? Brain cancer, Lani. Yun ang sakit ko. Ano? Brain cancer? Oo. Yun daw ang dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko. At ng pagsusuko ko. Alam na ba ito ni Inay? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin ang tungkol sa sakit ko. Christy. Anak ko. Ate Christy, Inay. Ralph. narinig namin ang mga sinabi mo, ate. Anak, anong sabi ng doktor? Paano magagamot ang sakit mo? Ooperahan daw po ako. At kailangan ko ng malaking halaga. Aalis po kayo, Nay? Oo, Lani. Mamamalengke ako. Magluluto ng ititinda kong ulam. Diyan sa harap ng bahay natin. Kailangan kong kumilos. Lalo na ngayong may sakit ang ate niyo. Ay, Tama si Itay. Malakas pa ako. Kaya ko pang tulungan ang ate niyo. Hindi ko dapat iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan natin. Ang laki ng pagkukulang ko sa ate niyo. At sisikapin kong mapunan yun. tutulungan ko po kayong magluto at magtinda. Wala naman po akong pasok ngayon. Salamat, anak. Ako naman po, Nay, may a-apply ang trabaho. Sana nga po matanggap ako para hindi na mahirapan si ate sa mga gastusin ko. Ganyan nga, mga anak. Magtulungan tayo para makaipon ng kapatid ninyo ng perang gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ayoko mawala sa atin ng atin ninyo. Kami rin po nila ni Inay. Ayaw po naming mawala si ate. Mahal na mahal po namin siya. Narito na po ako, Dr. Joseph. Bakit kayo tumawag sa akin? Dahil may mahalagang bagay akong gusto mong sabihin. Tungkol ba sa sakit ko? Oo. Dok, wala pa akong perang magagamit. Tumutulong kasi ako sa pamilya ko. Dahil ulila na kami sa ama. Dalawang kapatid ko pinag-aaral ko. Mag-ahanap pa po ako ng mahihiraman ko ng pera. Christy, hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi na. Pero bakit? Dahil hindi mo kailangang operahan. Wala kang cancer. Migraine lang ang sakit mo. Ano? Pero sabi Kaya niyo... nga humihingi ako ng paumanin sa'yo. Nagkamaling sekretary ko ng result na ibinigay sa akin.
I'm sorry. I know nabigyan ka namin ng alalahanin. Sana'y mapatawad mo kami. Nakakatuwa, Nay. Naubos yung mga tinda nating ulam. Oo nga. At malaki ang kinita natin. At ako naman po, Inay. Natanggap ako sa trabahong pinasukan ko. Tiyak, matutuwa si Ate Christy pag nalaman ng mga good news natin. Mabuti nga. Pasayahin natin siya. Nay? Nay! Ayan na. Christy, Dumating na si ate. narito kami sa kusina, anak. Nay, may magandang balita ako sa inyong lahat. Kami rin, Ate, may good news sa'yo. Oo nga. Ano good news niyo? Matutulungan ka na naming makaipon, anak. Kanina, alam mo ba, nagtinda kami ng mga ulam ni Lani. Opo. At malaki ang kinita namin. Oo, totoo yun, ate. At natanggap naman ako sa trabahong inaplayan ko, Ate. Mag-working student ka, Ralph? Oo, Ate. Kaya ko yun. Ang mahalaga, hindi mo na ako magiging intindihin. Patawarin mo sana kami, anak. Nakalimutan ka namin. Dahil sa pansarili naming kapakanan. Patawad. Napakasaya ko, Inay. At mga kapatid ko. Ano naman yung good news mo sa amin? Nakausap ko si Dr. Joseph. Ang sumuri sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ha? Bakit? Nay, nagkataon pala na may kapangalan akong pasyente. At siya ang may brain cancer. Oh, kaya wala akong sakit, Nay. Mga kapatid ko, wala akong sakit. Mula noon, naging napakasaya ko na. Dahil kahit wala akong sakit, hindi na nagbalik sa dati nilang gawi sina Inay at Ralph. Namayani na sa aming pamilya ang pagtutulungan. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Christy, isang anak, at ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng araw sa buhay ang inyong marinig. Ito ay ang kwento ni Drigo. Isa akong masamang asawa. Tamad, mahilig sa alak at sugal. Kaya naman nakulong ako ng ilang taon. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Oh, Erning! Tinanggap ako nila Sir Romulo. Talaga? Ang bait nga nila ng misis niya. Oy, talagang mabait sila. At hindi mapanghatol. Ako man tinulungan nila nung bagong laya ko. Oh? Kaya may maayos na akong pinagkakakitaan ngayon. Nakakabilib sila, no? Totoo yun. Sana nga, dumami pa ang mga katulad nila. Oo nga eh. Uy, salamat nga pala sa'yo, ha? Dahil sa tulong mo, may trabaho na ako. Oy, tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo doon na tutulungan kita kapag nakalaya ka na. Salamat. Ha? Ano ba? Oy, ano bang balak mo ngayon? Pupuntahan mo na ba si Tessie? Ay, hindi muna, Erling. Ha? Mag-iipon muna ako. Bakit? Hindi ba dapat lang nilang malaman na malaya ka na? Nag-aalala ako. Oh? Kasi baka hindi nila ako tanggapin. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin nung nakakulong ako. Sa tingin mo, magagawa yun ang asawa mo? Hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila ng aming mga anak. Kaya, paghahandaan ko na lamang ang muli naming pagkikita. Oy, sige. Ikaw ang bahala. Ano nga palang usapan ninyo? Stay in ka ba kina si Romulo?
pala ang dahilan kaya gusto ninyong dumito ako sa inyo. Natataranta kasi ang mamason mo kapag sinusumpong ako ng sakit ko. Ay, ang hirap kasi pag walang driver. Lalo na kapag sa gabi sinumpong si Romulo. Oo nga. At kailangan ko siyang isugod sa ospital. Pareho pa namang nasa abroad ang dalawa naming anak. Ayos lang naman po kung magstayin ako. Dahil wala po akong uuwian. Wala ka bang pamilya? Meron po. Pero nahihiya po akong puntahan sila eh. Dahil malaki yung pagkakasala ko sa kanila. Ang gusto ko po, paghandaan muna ang muli naming pagkikita. Para mapatunayan nilang talagang nagbago na po ako. Maganda yan. At sana ngay tanggapin ka ng pamilya mo. Bigyan ka nila ng bagong pagkakataon. Oh, Romulo, bakit malungkot ka? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor mo? Yung ipinadala natin para itest nila, Oh, hindi raw kamats. Hindi ko raw kamats. kung ganon, bigo na naman pala tayo. Ganun na nga. Iniisip ko nga, saan pa kaya tayo maghahanap? Kahit pa 1 milyon, magbibigay ako. Makahanap lang tayo ng tutulong sa akin. Asona, gusto ko nang makalaya sa sakit na ito. Gusto kong makasama pa kayo. Kayo ng ating mga anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako. Ipagkakaloob din ng Diyos ang ating pakiusap sa Kanya. Nay, papasok na po ako. O sige anak. May overtime ka ba ngayon sa fast food? Wala po. Kaya maaga po ako makakauwi. Siya sige. Hoy, mag-ingat ka ha. Oh, ano po yung hawak niyo, Nay? Sulat ko sa tatay mo. Bumalik na naman sa akin. Pangatlong sulat niyo na po yan ha. Bumalik sa inyo Bakit kaya? Nagtataka nga rin ako eh. Matagal na kasing hindi natin nadalaw at nasulatan ng tatay niyo. Iniisip ko tuloy, baka nagalit na siya sa akin. O kaya baka may masama na nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kung dalawin po kaya natin siya sa kulungan. Yun nga ang bahala ko, anak. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Alam mo naman, ilang buwan pa lang akong janitor sa opisina nila. Pag pinayagan kayo, sasama ako sa inyo, Nay, ha? Gusto ko rin makita si Itay. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo na po bang pumasok ngayon sa opisina niyo? Oo, Rico. Malungkot po kasi kayo, sir. At matamlay. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi naman. Talaga lang nalulungkot ako. Matagal na kasi akong naghahanap ng maaari kong maging kidney donor. Handa naman akong magbigay kahit malaking halaga. Ang kaso lahat ng nakita ko, hindi ko kamatch. Napakahirap po pala ng sakit ninyo. Oo nga. Matagal na akong may chronic kidney disease. Kaya ko namang magpa-opera. Kaya lang, wala ngang mahanap na kidney na maaaring pumwede sa akin. Naalala ko po. Oo. Nabanggit niyo sa akin, pwede pa rin mabuhay ng maayos ang tao. Kahit isa lang ang kidney. Hindi ba? Oo, totoo yun. Sir, kung subukan niyo kayang patingnan ako, sir. Baka pumwede po ako. Sigurado kang gusto mo? Opo. Pasasalamat ko na rin po ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para makapagbagong buhay. O sige,
Bukas din ipapatest kita. At huwag kang mag-alala, ha? Bibigyan kita ng malaking halaga. Lalong makakatulong yon sa inyo ng pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Ibinigay mo ang isang mong kidney kay si Romulo. Naawa ako sa kanya, Erning. Nakita ko ang paghangad niyang mabuhay para makapiling pa ang kanyang pamilya. Kaya, kusa akong nagboluntaryo. Alam mo, masayang-masaya sila, ma'am. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang bibigyan nila ng pabuya, pati ako. Talaga? Oo, dahil ako raw ang nagdala sa'yo sa kanila. Alam mo, Erning, gagamitin ko ang halagang makukuha ko para kina Tess. Nakalaya na palang itay mo. Sayang, hindi natin agad nalaman. Sana nasundo natin siya. Oo nga po eh. Kaya pala bumalik sa inyo ang mga sulat ninyo sa kanya. Dahil wala na siya sa bilangguan. Pero, nasaan na kaya siya ngayon? Iyan din ang iniisip ko. Kung pinuntahan niya tayo sa probinsya, hindi niya tayo matatagpuan doon. Dahil nung pumanaw po sina lolo at lola, umalis na tayo doon at lumipat dito sa Maynila. O sana may tumulong naman sa tatay mo, anak. Hindi na siya maligaw uli ng landas. Oh, ayos na bang lahat? Para sa gagawing celebration dito sa bahay bukas? Oo, Romulo. Ay, alam mo, masaya rin ang mga tauhan natin nang malamang naoperahan ka na. Lahat sila papuntahin mo dito. Pati na ang mga janitor at janitress. Ha? Gusto kong makasama natin sila sa pagsasaya. Masusunod, mahal ko. Ay, mabuti na lang kinuha mong driver si Drigo. Dahil siya pala ang makakatulong sa'yo. Isasama niyo po ko sa bahay ng boss niyo, inay? Oo, anak. Bay, masaya yun. Kaya nga gusto kitang isama. Eh, hindi po kaya nakakahiya. Pinagpaalam ko na yung kay Mama Son, ang asawa ni Sir Romulo. Pumayag naman sila. O edi, sige po. Mabuti nga, para matulungan po kayo sa trabaho niyo doon bukas. Eh, inay, saan daw po nakakuha ng kidney ang boss niyo? Eh, ang sabi, sa bago daw nilang driver. Magandang hapon po. Tauhan po ako ni Sir Romulo sa kanilang opisina. Tessie, ikaw nga ba? Ha? Itay? Inay, si Itay! Ikaw asawa ko. Tessie, napakatagal kong pinangarap na makita kayong muli. Kami rin po, Itay. Nagpunta nga po kami ni Inay sa binangguan eh. Pero nakalaya na raw kayo. Kaya pala bumalik ang lahat ng mga sulat ko sa iyo. Nang lumaya ako, tinulungan ako ng kaibigan ko si Erning. At pinasok niya ako bilang driver dito kina Sir Romulo. Salamat sa Diyos. Muli ka namin nakita. O Tessie, akala ko lamuhin na kayong tuluyan sa akin. Dahil hindi niyo ko dinalaw ng mahabang panahon. Sinunod ko lang ang gusto ni Nainay at Itay. Para tulungan nila ako sa ating mga anak. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. O Tessie, maraming salamat. Salamat. At ipinangangako ko sa iyo. Ibang Drigo na mga kasama ninyo.
ninyo ng ating mga anak. Ang selebrasyong iyon ni Sir Romulo ay naging selebrasyon din namin ng aking pamilya. Iyon ang naging simula ng aming maliligayang taon. Sana po naibigyan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Drigo at ito ang aking buhay. Laging may puwang sa mundo para sa taong nais magbago. Bakarag Siganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Trigo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.